Ito, ang vertical na corneran. Ibig sabihin, yung vertical construction, armless yan. Walang ganito. Ito, mag-i-design yung tatlo. Kaya lang, kung mababa poste mo, i-design niyo na mas mataas ang poste. Kasi kukuha kayo ng clearance. Usually, clearance ito is 4 feet. Yung mga butas tayo, nakikita niyo yung mga butas. Dito sa kanan, dito may konting butas. Nakita niyo, maraming dala-dalawa dito sa mga clamp yun. Yung dito yung mga dead end. Ibig sabihin, ang kung maglalagay ng mga dito lagi ang kabit, lahat. Yung mga cross arm, ibig sabihin, puro dito. Yan ang nakaharap sa kalsada. Ito, maaari ito nakaharap o maaari yung kabila. Pero ito ang along the road. Ikakabit. Kaya hindi pagka nakakita kayo poste, itatayo ka agad yan. Pag tinayo mo lahat yan ng butas, lahat andito, hindi ka natatama doon sa kabila. Tingnan nyo yung mga poste, mas maraming butas niya yung nakaparallel sa road. Yung naka-perpendicular, pag nasa kalsada kayo, mas kukunti makikita yung butas. Laging yung along the road, yun ang mas marami. Yung dinadaanan ng linya, doon mas maraming butas. Ha? Kaya, sabi nyo, matandami kayo ang butas. Lahat yan meron, may gamit yan, lahat. Naka-design yan, naka-clearance yan. Halimbawa, 3 sirkito, mataas yung poste. Pwede yan magdala ng 3-4 na sirkito. Kaya niya magdala ng 2 sirkito ng 20 kV na tigta 3. Kaya nga yung corneran, yung armless, isipin nyo, yung cost nito, cost niyan, 4 niyan, at saka yung cost na idadagdag mo, halimbawa, pag i-vertical mo kasi yan, magdadagdag ka ng at least 5 feet. Kasi kukuha ka pa ng isang 4 feet pataas. Kaya, isipin mo yung cost ng additional 5 feet sa poste against yung cost ng 4 na cross arm, 4 na pares ng brace, ano kaya mura? Hindi yun nakukuha ng sa poste. Siguro mura yun. Magtatanong muna kayo sa supplier, magkano ba cross arm? Magtatanong kayo sa supplier na poste, magkano tataas ng poste kung tataas ako ng 5 feet. Ha? Kaya ito, yung vertical. Ito, walang cross arm. May nakikita ba yun itong cross arm? Pero ang construction niya, ayun, no? Pagka puro suspension insulator, usually, yung makikita nyo, P. Pagka naka-cross arm, D ang ginagamit. Kaya kung ito, naka-cross arm, L23D. Meron kayo dyan sa drawing nyo. Yung L, nasa yung... Ito yung L23D. Corner run na may cross arm. Yan, i-drawing ninyo. It's either yan ninyo, pero hindi nyo pwedeng ipasayrox to. Gusto ko, kopyahin nyo, ma-present nyo, mas maganda presentation nyo, mas okay. Ito yung L23D. Ito yun. Ito yung cross arm na nasa ilalim. Ayun. Ito yung nasa ibabaw. Ito yung nasa ilalim, ayun nasa ibabaw. Kaya pag tingnan mo sa top view, parang naka-cross. Pero, ayun ang jumper. Nakita yung jumper. Sabi ko sa inyo, konformista. Kung pagliko niya, ganun din. Hindi dapat ganyan, pagliko, ito A, pag lumiko siya ng kanan, nasa leftmost pa rin yung A. Hindi dapat gagawa kayo ng ganun, babaliktad na ganun. Kasi, doon maraming nasisira. Unang-una, pag nag-check ka ng loading, bakit malaki yung A? Pag binibay niya, tama naman, pareho. Hindi niya alam, bumaliktad. Maraming nasisira doon. Pagka nagpalit ka ng, halimbawa, may bumagsak na poste, nagkapalit ka, ang sisirain nyo, lahat ng 3-phase. Yan may nasuspending manager ng Meralco. Bumaliktad, Lasal. Lahat ng equipment ng Lasal nasira. Binayaran ng Meralco, I think, 39 million na equipment, binayaran ng Meralco. Kaya ito, ngayon pagka ito naman yung halian, yan yung BX. Kung ko-corneran yan, ganito rin. Pupunta dito yung isa. Or pupunta dyan yung isa. Ha? Kaya ito, para makita nyo, ito ang conductor natin. Itong conductor nagbaba rito sa primaryo. Ang pinakamaliit na primaryo as per code is hindi ka gagamit ng mababa sa number 6. Number 6, pinakamababa. Ang pinakamalaki naman conductor, yung number 6, Uno zero yan eh. Yung number 6, usually yung nakakabit sa bahay nyo. Yun yung laki lang ng number 6. Ang pinakamalaki nito, B795. Yung Napocor, gumagamit sila ng 1,113 MCM. Mas ganito kalaki yun.
Yung 795. Ito, naka-design to sa 336. May alambre doon na 336. Ito, magkakapartner. Yung alambre, ang humahawak lagi ay ang strain clamp. Strain clamp. Yung strain clamp, may nakakabit siya na ito ang tinatawag na socket eye. Itong strain clamp na to, pwede ba natin baliktarin yan? Pwede. Hindi ito gumana. Kailan? Yan, kaya yan nakadesign na ganyan, ganyan ang kabit kasi siya nakalundo na ganon. Pag umulan, mag-i-stack ba tubig dito? Hindi. Ngayon, kung sa substation, mas mataas yung pinanggalingan yan, tumingala ito, mag-i-stack ba tubig doon? I-stop. Pag nag-stack ang tubig, ano liliit? 3-page distance. Yung tatakbuhan ng... Ang kuryente kasi hindi tumatakbo sa loob. Ang takbo ng kuryente sa surface. Sa ano lang, Dito takbo. Please. Ha? Hindi sa loob. Baka sabihin nyo, current, tumatakbo doon sa labas. Kaya kinukunan yan yung clamp. Ganon. Sa loob. Kaya ito, sa substation, makakakita kayo ng baliktad nito. Pagka mataas yung gantry, yung mga bakal, napansin nyo ba? Marami kayo kinuha ng matataas na bakal doon. Pag doon ang galing to, ito tataas. Babaliktarin mo ngayon yan. Pwede mong baliktarin yan. Pwede mo ikabit dito. Kasi pareho yung kabitan niya. Ha? Ito ang bolt eye. Itong bolt eye, ginagamit lamang to kung magkakabit ka ng bolt levis. Bolt eye, may kasama siyang bolt levis. Hindi makakabit ang bolt levis kung walang bolt eye. Isipin nyo dyan, walang bolt eye dyan. Paano natin kakabit to? Saan natin ihahawak to? Hindi naman kakasin, dadalhin niya yung cross arm. Hindi sa butas niya. Alambre to. Ha? Yung bolt levis, nakaano. Ito ang socket type. May tinatawag na, may insulator kayong makikita, parang ganito. Yun ang tinatawag na levis type. Levis type. Ito kasi, ito bolt levis. Pagka levis type, dito yung dulo nito, flat yan, hindi bilog. Pag levis type, flat yan, yung ito,